Gandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagnanais ibahagi ang isang napaka-personal at napakalalim na karanasan sa aking buhay, isang kwentong puno ng sakit, pagkapagod at sa huli ng pag-asa. Dumating ako sa punto ng buhay ko na punong-puno ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Pakiramdam ko, wala nang kwenta ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang mundong pilit kong inayos, unti-unting gumuho sa harapan ko. Lahat ng plano ko, lahat ng pangarap ko, biglang nawala ng saysay. Doon ko nasambit sa Diyos. Pagod na ako, Lord. Ayoko na. At sa gitna ng katahimikan at luha, may bigla na lang sumagi sa isip ko isang tinig. Isang paalala, tawagan mo ang numerong ibinigay sa'yo. Isang taon nang nakalipas mula nang may isang babae na hanggang ngayon ay di ko pa rin kilala, ang nag-abot sa akin ng isang maliit na papel. Sa papel na iyon, may nakasulat na numero. At bagamat halos burado na ang pangalan, ang numero, malinaw na malinaw pa rin. Tinawagan ko yon. At doon ko nalaman, siya pala ay isang pastora, isang lingkod ng Diyos. Hindi kami magkakilala, pero mainit niya akong tinanggap at inanyayahan sa isang gawain ng pagsamba. At sa unang hakbang kong iyon, doon ko unang tunay na narinig ang tinig ng Diyos. Hindi sa tenga, kundi sa puso. Doon ko naranasan ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Doon nagsimulang buuin muli ng Diyos ang buhay kong wasak. Kaibigan, kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon ngayon, pagod, magulo ang isip, walang direksyon, hayaan mong sabihin ko ito sa'yo. May plano ang Diyos para sa buhay mo. Hindi pa huli ang lahat. Ang isang simpleng hakbang ng pananampalataya ay maaring maging simula ng bago mong kwento. Sa Diyos walang aksidente. Lahat ng nangyayari ay bahagi ng kanyang mas mataas na layunin. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kang mahiyang mag-message o magkomento. At kung gusto mong maranasan ang presensya ng Diyos, handa akong ipagdasal ka. Follow at subscribe para sa mas marami pang kwento ng pag-asa at pananampalataya. Share mo rin ito sa taong alam mong nangailangan ng liwanag sa gitna ng dilim.